Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida. Dito ho sa inilabas po na press briefer o press release ng Korte Suprema patungkol ho dito sa kanila hong pag-iit po mga kabida, na ang desisyon po ng SC patungkol ho sa articles of impeachment po mga kabida laban po kay Vice President Sara Duterte na idineklara po nilang unconstitutional ay immediately executory na po mga kabida. Anong ibig sabihin po dito? Wala na pong pwedeng ilabas na desisyon ang SC patungkol ho dito at yung isinampang motion for reconsideration po ng Kamara de Representantes po mga kabida, kamakailan lang po. Okay, para baliktarin po mga kabida, ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema ay wala na pong epekto po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabida. Pinagbasihan lang po niya ito pong press briefer o press release po ng Korte Suprema na inilabas po kahapon, August 5, 2025. Sa pamamagitan po mga kabida, ng spokesperson po ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting. Ito, babasahin ko lang po, posted po niya 10 hours ago sa kanyang Facebook page, Immediately executory. Yun yung title po ng kanyang article po, mga kabida. The Supreme Court, or SC, on Tuesday stressed that the ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte should be enforced immediately. Ayan. In a press release, SC mouthpiece Attorney Camille Ting emphasized that the motion for reconsideration filed by the House of Representatives has no effect on the immediately executory nature of the July 25 decision. In a 13-02 decision, with the justices present voting unanimously and Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguiwa inhibiting and Associate Justice Maria Filomena Singh on leave, the SC en banc ruled that the impeachment complaint was void for violating the one-year ban and due process requirements. This decision is immediately executory, the press release said. Senate President Chis Escudero earlier announced that the upper house might hold a session on August 6, today, ngayong araw po mga kabida, to decide on whether to follow the ruling of the High Court. He revealed that two scenarios could happen. The Senate will abide by the ruling and dismiss the impeachment cases, or the upper chamber deviates from the decision and then proceeds to try the Vice President. So yun yung post po mga kabida ni Attorney Rowena Guanzon, kung saan po ay pinagbasihan lang po niya ito kung press release po mga kabida ng SC, na inilabas po kahapon, kung saan po ay nilinaw po ng Korte Suprema po mga kabida na yung July 25 SC ruling, laban ho dito sa articles of impeachment po, final na po and immediately executory na po mga kabida. So pag sinabi pong final and immediately executory, wala na pong chance na magkakaroon po mga kabida ng motion for reconsideration. So ibig sabihin, yung sinabi po mga kabida ni Speaker Martin Romualdez, na nagsampa po sila ng motion for reconsideration para po baliktarin ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema, ay wala na pong saysay po yun, mga kabida. Kahit na po sinabi po mga kabida ni Speaker Romualdez, ni-remind po niya ito hong mga Supreme Court Justices, na sila po ay mga impeachable officers at maaari po silang ma-impeach, mga kabida,
Habang pananakot po yun. Para lang po maiba yung kanilang desisyon po mga kabida. Ano po, no? So walang saysay na po. Hindi ho nagpatinag. Ito pong mga maestrado po ng Korte Suprema, no? Sa mga kaliwat kanang pagbabanta po sa kanila, ano po, no? Keso baka daw magkakaroon po ng constitutional crisis dahil ho sa ginawa po ng SC. Kung tutuusin po mga kabida, kung magkakaroon po ng constitutional crisis ay hindi po manggagaling po sa kanila. Okay? Ito po ay manggagaling po sa mga puwersa na susuway po at hindi ho susunod, ano? Dito ho sa desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida. Ayan. So, yun po, ano? Iginiit lang ng Korte Suprema yung nauna nila pong desisyon, ano? At wala naman pong rason para baliktarin po nila ito, ano, mga kabida. Kasi nga all of 13 justices po, ano, unanimously voted na ito hong articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, mga kabida, ay talagang lumabag sa saligang batas, ano? Lumabag po sa provision po ng 1-year ban, ano, ng pag-file po ng impeachment complaint, ano, dyan po sa Kamara de Representantes, mga kabida, okay, at hindi ho pwedeng multiple filing of complaints, ano, gaya ho ng ginawa po mga kabida ng House of Representatives, na meron pong dalawang impeachment complaints, ano, una, yung first 3, na na-file po noong December 2024, at yung panghuli po, pangalawa, na kanila hong ginamit bilang articles of impeachment. Yung pang-apat po, mga kabida, ay naisampa po, ano, February na po, 2025. Okay, so anong tawag po dyan? Dalawang impeachment complaints, ano, mga kabida. Although yung first 3, sinam up lang po nila yon, mga kabida. Okay, at since ito po ay naisampa dyan po sa Office of the Secretary General, at hindi po nila nai-refer po, ano, sa opisina po ni Speaker Romualdez, at maging sa Committee on Justice po, mga kabida, kinonsidera na po ng Korte Suprema na isang initiation na po yun. Ano? Since tinanggap nila yung impeachment complaints, ano, mga kabida. So, sino ba tayong magsasabi na mali ang ginawa po ng SC? Kasi unang-una po walang sinumang pwedeng makapagsabi po, mga kabida, na mali ang interpretasyon ko ng SC. Kasi ang SC lang po ang meron pong karapatan na mag-interpret. Walang sinuman, kahit na abogado po, mga kabida, walang karapatan na mag-interpret po sa ating batas o sa ating saligang batas. Ayan po. Malinaw po yan, mga kabida. Okay? So, yun yung dapat intindihin po, ano, ng mga kumontra po dito sa desisyon po ng Korte Suprema, ano? Lalong-lalo na po, ito hong mga abogado na tutol ho dito, ano? Okay? Yung sa huling sandali po, mga kabida, gusto hong maging insistent ho sa kanila hong gusto na baliktarin ito pong desisyon po ng Korte Suprema, no? Sila yung unang dapat makakaalam po dito at makakaintindi po, mga kabida. Kasi sila po ay nag-aral po ng batas, ano, mga kabida. Okay? Pero iba yung kanilang mindset Kapag ikaw po ay nasa maling landas, ano, mga kabida. Okay? Kahit na po alam mo na mali ang inyong prinsipyo, ano, at pinaniniwalaan po, mga kabida, sige lang. Kasi yun nga meron po silang lining Pero kung neutral ka talaga, mga kabida, okay, at naiintindihan mo ang kapangyarihan po ng Korte Suprema, no, maghunos dili ka talaga, no, na sumuway dito ho sa desisyon po ng Korte Suprema, no, po, na? So, yun po, abangan po natin today kasi ngayong araw daw ay nakatakdang magkaroon po ng session ang Senado at nakatakdang tatalakayin daw, mga kabida, ng Senate, ano, ito hong desisyon po ng Korte Suprema kung saan po ay idineklarang unconstitutional o labag sa saligang batas
ito pong articles of impeachment na na-file po ng Kamara de Representantes versus Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Okay? So, para po sa inyong opinion at pananaw po mga kabida, please comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa ating lahat.